Magandang araw mga kamaster. Ang pinakamalakas sa Nine Mainland. Ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Ang inyong pag-subscribe ang nagpapalakas sa ating channel. Maraming pagbabago sa mga pangalan ng karakter. Kabanata 3871. Yvette, matagal ko nang tinanggal ang titulo mo bilang maharlika mula noong maging emperor ako ng New World kaya hindi ka na namin prinsesa. Pero dahil magkadugo pa rin tayo, patatawarin ko ang ginawa mong pagpapadalos-dalos. Makakaalis ka na ngayon dito. Seryosong sinabi ni Lord Kenny habang sumisanggal sa kanyang pwesto. Isa sa mga babae ni Daryl si Yvette Lane kaya paano niya ito hahayaang makapasok sa Imperial Mausoleum? Ikaw, nagalit ng husto ang namumulang si Yvette sa mga sandaling ito. Hindi na maipapaliwanag pa ng mga salita ang kanyang galit. Masyado nang wala sa lugar si Lord Kenny. Nagawa nitong patayin ang kanyang ama at kunin ang trono ng New World habang pinapalayas siya sa Royal Family, kaya parang naging isang understatement lamang ang mga salitang lumabas sa bibig nito. Ito ang dahilan kung bakit hindi napigilan ni Yvette na manginig nang maalala niyang muli ang pagkamatay ng kanyang ama. Nasaksihan ni Daryl ang mga nangyari kaya agad itong naglakad palapit para sabihin. Naubos na nga talaga ang natitirang hiya sa katawan mo, Lord Kenny. Nagawa mong nakawin sa dating mga maharlika ang kanilang trono kaya ano sa tingin mo ang karapatan mong paalisan siya sa Royal Family? Ang mas matindi pa rito ay ang pagarte mo na para bang wala kang alam matapos mong patayin ang ama ng isang tao. Wala ka nang kasing sama pa. At pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang paligid habang sinasabi na, sa totoo lang ay gusto lang angkinan ni Lord Kenny ang sinaunang libingan para sa kanyang sarili. Sinabi niya, kanina na pagmamayari ng Royal Family ang Imperial Mausoleum at isa si Yvette sa mga prinsesa nito, pero agad na sinabi ni Lord Kenny na wala itong posisyon na eksaktong kabaliktaran ng kanyang mga sinasabi. Mga kapwa ko cultivator, kayo na ang baalang humusga sa kung ano ba talaga ang katotohanan. Kahit na naging seryoso ang mukha ng nagsasalitang si Daryl, sa totoo lang ay ngumingisi ito sa kanyang sarili. Agad siyang umabant dahil alam niyang may nakatanim na galit si Yvette kay Lord Kenny. At ngayong wala si Skyler ay hindi niya magagawang imbestigahan ang pagmamanipula nito sa kaibigan niyang si Dax, dito na niya naisip na tulungan si Yvette na makapasok sa sinaunang libingan. Pero kasalukuyan pa ring binabantayan ang lugar na ito ng mga tauhan ni Lord Kenny kaya mahihirapan silang makapasok dito. Ang nag-iisang bagay na maaari nilang gawin ay ang paggamit sa emosyon ng iba't ibang sekta na nagpunta roon para gumawa ng komosayon. Dito na biglang sumangayon ang lahat kay Daryl. Tama nga si Daryl. Noong taon na iyon ay nagawang patayin ni Lord Kenny ang dating emperor sa harap ng bawat isang sekta sa Nine Mainland kaya alam ng lahat ang pangyayaring iyon. At ngayon ay nagawa naman niyang pigilan ang pagpasok ni Prinsesa Yvette sa Imperial Mausoleum. Wala ka na nga talaga sa lugar. Mapaghahalataan nga ang pag-angkin nito sa sinaunang libingan para sa kanyang sarili. Agad na kumulo ang dugo ni Lord Kenny sa sobrang galit matapos niyang inarinig ang sinasabi ng mga tao sa paligid. Dito na siya gumawa ng isang nakamamatay na tingin kay Daryl. Ang lakas ng loob ni Daryl na gumawa ng komosayon para pagkaisahan ako ng mga cultivator Buwisit. Ikaw ang una kong papatayin sa sandaling matanggap ko ang pamana ng ninuno naming si Johnson. Dito na biglang umabant ang commander habang sumisigaw ng, manahimik kayo. Ang lalakas ng loob ninyong Sir ang Emperor kasama ni Daryl Naghahanap ba kayong lahat ng gulo? Hindi na nakapagpigil pa ang mga tao sa paligid kaya agad ding sumigaw ang mga ito. Sinusubukan mo ba kaming takutin? Inaangkin ng mga maharlika sa New World ang sinaunang libingan na ito para sa kanilang mga sarili. At ngayon ay gusto naman ninyo kaming patayin. Gaano nga ba naging kagalang-galang ang mga maharlika ng New World para pigilan kami sa pagsasalita? Sige lang, marami rin naman kami rito. Iniisip nyo bang natatakot kami sa mga maharlika ng New World? Hindi na natin kailangan pang sabihin na nagtagumpay si Daryl sa pagpapatindi ng galit ng taong nagpunta sa sinaunang libingan. Dito na nagkakaisang umabant ang mga kinatawan ng bawat sekta para ipakita ang kanilang pagkainis kay Lord Kenny. Sa totoo lang ay naging matibay ang pagkakaisa na ginagawa ng mga ito ngayong iisa lang ang bagay na nasa isip ng lahat, at iyon ay ang pagpasok sa sinaunang libingan para kunin ang kayamanan. Magaling, kung ganoon, tango ni Lord Kenny Bread.
Nagawa ninyong gumawa ng gulo rito kagaya ni Daryl. Dito na niya itinaas ang kanyang kamay habang nag-uutos ng mga kasama, maghanda kayong lahat. Whoosh! Ginamit ng mga sundalo ang kani-kanilang mga internal energy na sumira sa magandang daloy ng hangin. Sumigaw naman ang mga cultivator habang nanunood at nagbibigay ng utos sa kanilang mga disipulo na maghanda sa napipinto nilang pakikipaglaban sa mga sundalo ng New World. Kabanata 3872. Kasalukuyang nasa libo-libong mga lalaki na nakasuot ng itim na suot ang sumugod ng napakabilis. Ang mga ito ay walang iba kundi mga elite ng Heavenly Alliance. Nagmukhang dominante ang kanilang leader sa suot nitong gintong armor. Ito ay walang iba kundi si General Grunt. Masyadong malakas ang aura nito. Sino ang isang iyan? Dito na natigilan ng mga kilalang mandirigma ng bawat sekta habang dahan-daw ang tinitingnan ang lalaking nakagintong armor. Hindi na sila makapagsalita sa mga sandaling iyon. Agad na na-overwhelm ang lahat sa tindi ng aura nito kaya agad na hinabol ng mga tao sa paligid ang kanilang mahininga. Sino ang isang ito? Hindi ako sigurado pero mukhang nanggaling ito sa Godly Region. Sa Godly Region, dito na bamulong ang mga kilalang mandirigma ng bawat sekta sa kanilang mga sarili. General Grunt, ano ang ginagawa niya rito? Napatigil at napuno ng pagtataka si Daryl nang makita niya si General Grunt. Wala siyang kaalam-alam ni pinatay ni Skylar si Robert bago nito ibaling ang sisi kay Daryl. Ito ang dahilan kung bakit nagpunta rito si General Grunt, ito ay para kastiguhin siya. Agad na napatitig ang mga mata ni General Grunt kay Daryl habang sumisigaw ng, "Daryl, nagawa mong patayin si Robert at maglakas loob na mag-iwan pa ng babala sa sinumang makakakita rito. Gusto mo ba talagang pagtaksilan ng Godly Region?" Kahit na hindi mataas ang posisyong hinahawakan ni Robert, ito pa rin ang envoy na pinadala ng Nine Heaven Emperor para irepresenta ang Godly Region sa Nine Mainlands. Kaya ang ginawang ito ni Daryl ay isang nanghahamang hakbang para sa buong Godly Region. Hinding-hindi siya makakaligtas dito kahit na siya pa ang Nine Heaven Sage. Agad na natigilan si Daryl sa kanyang narinig. "Pinatay ko si Robert. At saan naman ito nanggaling? Nakamamatay ba ang biglaang pag-atake ni Dax kay Robert?" Pero inisip niya na imposible pa rin sa may diwatang kaluluwa na si Robert na mamatay sa ginawang pam-attack ni Dax. Dito na nagsalita ang mga tao sa paligid. Ano ang nangyayari? Pinatay ni Daryl si Robert ng Heavenly Alliance. Masyadong matindi ang kapangyarihan ni Robert kaya paano ito magagawang patayin ni Daryl? Agad na nagising sa katotohanan si Daryl matapos mapakinggan ang mga bulong-bulungan sa kanya. Dito na siya natatwang sumagot ng, "General Grunt, sinabi mo na pinatay ko si Robert. Nasaan ang iyong ebidensya na magtuturo sa akin sa pagkamatay nito? Daryl, hindi ba dapat lang naakuan mo ang iyong mga nagawang kasalanan ngayong ikaw ang Nine Heaven Sage at kinikialalang bayani ng Nine Mainlands?" Nagpunta sa lihim na kwarto ni Robert sa Heavenly Alliance para patayin ito habang ginagamot nito ang kanyang mga sugat. At pagkatapos ay nag-iwan ka ng isang note sa dingding na nagsasabing, "Wala akong awa sa sinumang babangga sa akin, Daryl," galit na sinabi ng naninirmam si General Grunt. Dito na lumapit ang isa pang lalaki bago tumuro kay Daryl at sabihing, "Totoo nga ang sinabi ng Special Envoy. Naruroon ako nang mangyari ang lahat ng iyon, pinatay mo ang Divine Lord. Kaya dapat lang na humingi ng hustisya ang Heavenly Alliance ngayong araw." Napasimangot na lang dito si Daryl sa halip na magalit ng husto, dito na nagblanko ang kanyang isipan. Sino na naman ba ang nang set up sa akin? Sa totoo lang ay palaging nagagalit ng husto si Daryl sa sandaling may nangyayaring ganito. Pero nasanay na lang siya sa dami ng mga pagkakataon na kung saan nagawa siyang akusahan sa mga bagay na hindi naman niya ginawa. Kabanata 3873. General Grunt, ikinalulungkot ko ang walang awang pagpatay kay Robert pero sinasabi ko sa iyo na hindi ako ang may gawa nito. Sinetop lang ako ng sinumang pumatay sa kanya. Kung gusto ko man patayin si Robert, siguro ay ginawa ko na ito nang umalis ako sa Heavenly Alliance kasama ng pamilya Carter. Kaya paano ko magagawang patayin siya sa gitna ng dilim? Seryosong sinabi ni Daryl. Napaisip si General Grunt nang marinig niya ang paliwanag ni Daryl. Mayroon itong sense, pero agad pa rin siyang tumingin kay Daryl habang nag-iisip at umiiling na sinasabing, "Huwag mo nang depensahan pa ang iyong sarili, Daryl.
Sino pa nga ba ang magtatangka sa buhay ni Robert maliban sa iyo? Halos mabago na nito ang kanyang isip pero sa huli ay napagdesisyonan pa rin niyang sabihin na pinatay ni Daryl si Robert. Sa bagay, mayroon pa ring diwatang kaluluwa si Daryl kaya mayroon itong kakayahang patayin si Robert. Maliban sa kanya ay wala nang kahit na sinong may diwatang kaluluwa sa buong Nine Mainland. At sa totoo lang ay walang kakayahan ng mga taong talunin ang mga cultivator na may diwatang kaluluwa. Pagkatapos mapagbintang ang may sala ni General Grunt, napahinga na lang ng malalim si Daryl habang sinasabi na, wala na akong magagawa kung pinipilit mo na ako ang may gawa nito. Ano ba ang gusto mong mangyari? Dito na nagsara ng husto ang mga kamao ni General Grunt habang agad na sinasabing, sumama ka sa akin papunta sa Godly Region para makita ang Nine Heaven Emperor. Tumatawa namang sumagot si Daryl ng, paano kung ayaw ko? Kung ganoon ay huwag mo akong masisisi sa gagawin ko sa iyo. Agad na tumawa ng malakas si Daryl habang pilyong tumitingin kay General Grunt. Naglaban na tayo noon General Grunt kaya alam mo sa iyong sarili na hindi mo ako matatalo. Whoosh! Sa loob ng isang iglap ay agad na namula ang mukha ni General Grunt sa sobrang kahihiyan. Ito ay dahil totoo ang mga sinabi ni Daryl. Madali siyang natalo ni Daryl noong una silang naglaban. Pero kilala sa pagiging arrogant si General Grunt kaya agad niyang dinapensahan ang kanyang sarili. Huwag muna akong pinaglaloloko, Daryl. Naniniwala ako na alam mo ang tama kaya dapat lang na sumama ka sa akin pabalik sa Godly Region ngayon din. Dahil kung hindi ay huwag mo akong masisisi sa anumang gagawin ko SIO. Sa totoo lang ay natatakot siya sa lakas ni Daryl kaya wala siyang plano na gumawa ng kahit na anong hakbang laban dito. Agad na nagbulungan ang mga miyembro ng bawat sekta sa isa't isa habang naguguluhang nakatingin kay General Grunt. Inakala nila na magkakaroon ng matinding laban sa pagitan ng Godly Region at ni Daryl. Sigurado sila na magiging interesado ang mga sumunod na sandali. Huwag ka nang magkunwari. Ilabas mo na ang lahat ng makakaya mo kung gusto mo pang lumaban pero kung natatakot ka ay sabihin mo sa Nine Heaven Emperor na magpunta rito para makipagkita sa akin ng personal, sigaw ni Daryl kay General Grunt. Buwisit, wala na ba talaga sa sarili si General Grunt? Malinaw na sinatap lang ako sa pagkamatay ni Robert pero hindi niya ako nagawang pakinggan. Isip nito, dito na namutla si General Grunt. Masyado nang wala sa sarili si Daryl. Paano nito nagawang ipasabi sa Nine Heaven Emperor na makipagkita ng personal sa kanya? Dito na siya napatingin sa mga miyembro ng pamilya Carter habang sinasabi na, alam ko na malakas ka Daryl kaya hindi ako ang karapat-dapat na kalaban para SIU? Pero huwag mong kakalimutan na may kasama akong libu-libong mga elite ngayon. Kahit na ano ang mangyari ay hindi mo pa rin masisiguro ang kaligtasan ng mga tao sa paligid mo. Agad na nagbago at nagalit ang mukha ni Daryl nang pagbantaan ni General Grunt ang mga tao na kanyang kasama. Walang kupas niyang naging kahinaan ng kanyang pamilya sa lahat ng oras. Dito na nagkaroon ng motibasyon si Daryl na atakihin si General Grunt pero agad pa rin niyang pinigilan ang kanyang sarili matapos itong pag-isipan. Tama nga si General Grunt. Hindi na niya kailangan pang alalahanin ang pakikipaglaban pero siguradong hindi pa rin ito kakayanin ni Chester, Yvette at iba pang mga miyembro ng kanyang pamilya. Ano na ang dapat niyang gawin? Dapat na ba niyang sundan si General Grunt papunta sa Godly Region? Boom! Habang lubog si Daryl sa kanyang mga iniisip, biglang yumanig ang buong Imperial Mausoleum. Agad na napatingin sa itaas si Daryl at ang iba pa nang makita nila ang pagkapal ng ulam sa ibabaw ng musulyo. Agad na kumislap ang kulay pulang mga kidlat sa ilalim ng mabibigat na ulap sa kalangitan. Kabanata 3874. Agad na natigilan at nasabik ang lahat nang makita nila ang mga nangyari. Muli nang nabubuhay ang sinaunang libingan na lumabas dito. Ang sinaunang libingan, habang nasa gitna ng walang katapusang kwentuhan ng mga tao sa paligid, tumayo si Lord Kenny at nagmukhang sabik sa mga nangyari. Pagmamay-ari nga ni Jansen ang sinaunang libingan na ito kaya agad itong naglabas ng napakalakas na aura noong bumalik ito sa buhay. Kasabay nito ang panginginig ng katawan ni Yvette habang nararamdaman niya ang malakas na aurang nagmumula sa kalangitan. Hindi siya sigurado kung bakit pero agad niyang naramdaman ang pagkabuhay ng dugo na para bang tiyantawag siya ng isang misteryosong enerhiya. Masyado itong naging kakaiba para sa kanya.
Naramdaman niya na para bang pumapasok sa kanyang katawan ang enerhiya ng ninuno niyang si Jansen. Nasabik siya ng husto habang bumubulong sa kanyang sarili. Mga sundalo, makinig kayong lahat. Bantayan ninyo ang paligid ngayon din. Huwag kayong magpapakita ng anumang awa sa sinumang papasok sa sandaling mabuhay ang sinaunang libingan ng ating ninuno. Direktang sinabi ni Lord Kenny. Kahit nagaano pa karami ang mga cultivator doon, inutusan pa rin niya ang kanyang mga sundalo na pigilan ang pagpasok ng sinuman sa sinaunang libingan. Sa bagay, libingan pa rin ito ng kanilang ninuno na si Jansen kaya dapat lang na walang kahit na sino ang makahawak nito. Masusunod po, kamahalan. Iisang sagot ng mga sundalo habang napapayanig ng kanilang mga boses ang parehong langit at lupa. Boom! Dito na biglang gumuhit ang kidlat sa kalanggitang nasa ibabaw ng Imperial Mausoleum. Hindi nagtagal ay umangat ang spiritual energy ng parehong langit at lupa kaya nahirapang mapatingin ang sinumang tao na nasa paligid. Ilang sandali pa ay agad na nawala ng spiritual energy na ito habang nagpapakita ang isang itim na whirlpool sa harap ng lahat. Siguradong ito na ang lagusan papasok sa sinaunang libingan. Isang itim na whirlpool din ang nagpakita noong muling nabuhay ang sinaunang libingan ni Lu. Boo! Dito na sinabi ng mga taong, nagpakita na ang lagusan papasok dito. Mas naging matindi ang phenomenon ngayon kung ikukumpara sa sinaunang libingan ni Lubu. Mukhang maganda ang makukuna natin sa loob nito. Gustong-gusto ng pumasok ng karamihan pero agad pa rin siyang nagdalawang isip nang makita nila ang nagbabantay na mga sundalo sa entrance nito. Hindi ginusto ng mga cultivator ng bawat sekta na maunang bumangga sa mga maharlika ng New World. Hindi nagtagal ay hinawakan ni Daryl ang kamay ni Yvette habang umangat sa ere na lamampa sa mga nagbabantay na sundalo habang sumusugod papasok sa itim na whirlpool. Wala siyang pakialam sa sinaunang libingan ni Jansen, pero ginawa niya ito para mabaling ang atensyon ni General Grunt. Naging kasing bilis siya ng kidlat kaya hindi naramdaman maging ng mga Royal Army ang nangyari bago pumasok sina Daryl at Yvette sa whirlpool. Agad na sumunod si General Grunt pagkatapos pumasok nina Daryl at Yvette sa whirlpool. Gusto mo bang takasan ang nagawa mong kasalanan, Daryl? Makinig kayong lahat, habulin ninyo siya. Dito na siya sumugod papasok sa whirlpool kasama ng mga elite ng Heavenly Alliance na sumunod sa kanyang likuran. Nagalit ng husto si Lord Kenny sa mga nangyari. Hindi lang nagawang pumasok ng walang pahintulot ni Daryl sa libingan ng kanilang mga ninuno dahil nagawa rin niyang pasunurin ang mga miyembro ng Heavenly Alliance doon. Kaya dapat lang na mamatay siya. Pero mayroon pang isang bagay na gamalit sa kanya. Pumasok si Daryl at ang Heavenly Alliance sa libingan. Hindi natin po pwedeng hayaan na kunin nila ang lahat ng kayamanan. Halika na. Oo nga, halina kayo. Nakita ng iba ang pagpasok ng mga ito sa sinaunang libingan kaya agad silang naglakas loob na harapin ang mga sundalo ng Royal Army para makapasok sa whirlpool. Habang nasa gitna ng gulo ay nagawa ring papasukin ni Chester ang kanyang mga kasamang miyembro ng pamilya Carter sa whirlpool. Agad na napasigaw si Lord Kenny nang hindi na niya makontrol ang sitwasyon. Pigilan ninyo sila! Pigilan ninyo sila! Kabanata 3875. Agad na binunot ng mga sundalo ng Royal Army ang mahahaba nilang mga kutsilyo para patayin ang mga kilalang cultivator na pumasok sa whirlpool matapos nilang matanggap ang utos mula kay Lord Kenny. Pero masyado pa ring marami ang mga ito kaya halos kalahati na sa mga ito ang nakapasok sa whirlpool sa loob ng isang iglap. Mga walang kwenta, huwag nyo nang subukan na harangin ang mga ito at pumasok na kayo ngayon din, nagagalit na sigaw ni Lord Kenny Bread. At pagkatapos ay bigla na itong sumugod papasok sa whirlpool. Na-realize niyang hindi na kayang pigilan pa ng Royal Army ang mga fighter sa pagpasok kaya napagdesisyonan niyang pumasok na sa sinaunang libingan para hanapin ang ipapamanang teknik at mga kayamanan ni Jansen. Napansin ni Daryl na masyadong madilim at umiikot ang kalangitan sa loob ng sinaunang libingan nang makapasok siya sa whirlpool. Dito na niya hinawakan ng maigi si Yvette upang hindi ito mawala. Hindi nila alam kung gaano kalaki ang sinaunang libingan na ito kaya nag-alala ang dalawa na aka mahiwalay sila sa isa't isa na isang malaking problema kung tutuusin. Pagkatapos ng isang sandali ay nakarating na rin sina Daryl at Yvette sa lupa. Huminga ng malalim si Daryl habang natitigil ang tumitingin sa paligid. Masyadong malaki ang libingang ito. Isip niya,
Nakita ng kanilang mga mata ang grupo ng naglalakihan at kulay itim na mga building na para bang walang katapusan at mas malaki pa kaysa sa Royal City. Higit pa rito ang mga simpleng disenyo ng mga building sa paligid na hindi man lang pumantay sa mga palasyo. Pero masyado pa ring malaki at simple ang mga ito. Hindi lang iyon dahil marami ring mga estatwa ng mga mandirigma. Ang pumuligid sa mga building na kung saan ang bawat isang estatwa ay may ilang metrong taas habang nagmumukhang seryoso sa hawak nilang maespada. Nililok ang mukha ng mga estatwang ito na para bang mga totoong mandirigma ang mga ito. Bakit napakaraming mga estatwa ng mga mandirigma sa libingang ito? Bulong ni Daryl sa kanyang sarili. Humawak naman si Yvette sa braso ni Daryl nang hindi nagsasabi ng kahit ano. Dito na siya na blanko habang tumitingin sa mga estatwa. At pagkatapos ay napansin ni Daryl na walang buhay ang mga mata ng mga estatwa kaya agad niyang naisip na masyado itong kakaiba, bakit walang mga mata ang mga detalyadong estatwa sa lugar na ito. Dito na na-realize ni Yvette ang isang bagay habang sinasabi na, Daryl, bakit ko nararamdaman na para bang buhay ang mga estatwang ito? Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman gamit ang mga salita. Noong una siyang dumating sa Imperial Mausoleum ay naramdaman niya na para bang tinatawag siya nito. At nang makapasok siya ay agad na tumindi ang kanyang nararamdaman na para bang may misteryosong enerhiya na naghihintay sa kanya sa libingan. At habang nakatingin sa mga naglalakihang estatwa na ito ng mga mandirigma, naramdaman ni Yvette na malapit at malayo siya sa mga ito nang magkasabay na para bang kadugo niya ang mga estatwang ito. Buhay kaya talaga ang mga ito? Dito na naguguluhang tumawa si Daryl. Naghahalusinate ka na ba Yvette? Bakit naman mabubuhay ang mga estatwang ito? Imposible iyon. Habang nagsasalita, naglakad si Daryl kasama ni Yvette matapos siguruhin na wala sa paligid sina General Grant at ang mga disipulo ng Heavenly Alliance. Whoosh! Matapos gumawa ng ilan pang hakbang, isang beam ng kulay pulang ilaw ang nagliwanag sa mga mata ng estatwa. Kasabay nito ang agad na pagsabog ng isang bayolenteng aura mula sa katawan ng mga estatwa ng mandirigma. Nagsama-sama ang aura na ito na gumawa ng isang nakakatakot na aura. Agad na nagbago ang mukha ni Daryl nang maramdaman niya ang nakakatakot na aura. Naramdaman niya na pinipigilan nito ang kanyang kaluluwa ng diwata kaya hindi niya ito magagawang gamitin. Para na siya ngayong isang ordinaryong tao. Anong klase ng enerhiya ito? Paano nito nagawang harangin ng diwata kung kaluluwa? Isip niya, sa loob ng isang iglap ay natakot ng husto si Daryl. Pero mas natigilan siya nang makita niya ang nangyari kay Yvette. Kabanata 3876. Nakita niyang okay lang si Yvette na para bang walang nangyari rito. Mukhang hindi siya naapektuhan ng nakakatakot na aurang tumama sa kanya. Paano niya nagawang maging okay sa mga sandaling ito? Nalilitong sinabi ni Daryl. Dito na nakapansin ng mali si Yvette kay Daryl kaya nag-aalala at nagugulat itong nagtanong ng, bakit ka naging ganito Koina? Daryl. Pinigilan ng nakakatakot na aura mula sa mga estatwang ito ng mandirigma ang aking enerhiya, sabi ni Daryl. Nang inig naman at sumimangot si Yvette habang sinasabi na, kung ganoon ay bakit maayos pa rin ang pakiramdam ko. Nag-isip si Daryl sa kanyang sarili habang nakatingin sa estatwa ng mga mandirigma. Ito ang libingan ni Jansen at si Jansen ang ninuno ng mga maharlika sa New World. Iisa lang ang dugo ninyo kaya hindi ka naapektuhan nito. Dito na siya tumuro sa mga building na nasa kanilang harapan. Mamaya na natin ito pag-usapan. Tingnan na muna natin ang sinaunang libingan. Tumanggo naman si Yvette at sumunod. Nang gusto kay Daryl, dahil nagawa nitong mapigilan ang diwata niyang kaluluwa, kinakailangang mag-ingat ng husto ni Daryl habang naglalakad palapit sa libingan. Pagkatapos ng isang sandali ay nadaanan naman nila ang isang maliit na daanan papunta sa isang dambuhalang plaza na nasa kanilang harapan. Napuno ito ng mga tao mula sa iba't ibang mga sekta na para bang dinala sila rito pagkatapos nilang pumasok sa libingan. Ang gamulat kina Daryl at kay Yvette ay ang parang pagkawala sa sarili ng mga disipulong ito habang pinapatay ang isa't isa. Kasalukuyang nagkakagulo ng husto sa plaza ngayon. Tuluyan nang nawala sa kanilang mga sarili ang mga disipulo ng bawat sekta ng Nine Mainlands na nagpunta sa libingan habang namumula ang kanilang mga mata. Mamatay na kayong lahat, hinding-hindi ninyo mananakaw sa akin ang mga kayamanan dito. Habang nasa gitna ng kaguluhan, parang naging walang awa ang mga disipulo ng iba't ibang sekta habang nagkukulay dugo ang lupa sa paligid.
Dito na nagulat ng husto si Yvette. Ano ang nangyari? Bakit parang wala na sila sa kanilang mga sarili? Daryl, ano ang nangyayari sa kanila? Tanong nito sa kanya. Huminga naman ng malalim si Daryl bago tingnan ang mga estatwa ng mandirigmasa na nakapaligid sa kanila. Malinaw na masyadong matindi ang enerhiyang nagmula sa mga estatwang ito kaya hindi nila nagawang mapigilan ang napakatindi nitong mga aura. Ito ang dahilan kung bakit nawala sa sarili. Ang mga disipulong ito, mukhang mas matindi pa ang libingan ni Jansen kaysa sa libingan ni Lubu. Habang nagsasalita, napansin niya na hindi kasama si Chester at ang pamilya Carter sa mga nagel-alabang tao sa paligid. Dito na siya nakahinga ng maluwag sa kanyang sarili pero nabahala pa rin siya sa mga sandaling iyon. Kahit na matindi ang lakas ni Chester at ng mga kasama nito, hindi pa rin sila nakakasiguro na hindi sila mawawala sa kanilang mga sarili at papatay na parang mga disipulong ito. Siguradong magiging isang problema kung magpapatayan si Chester at ang pamilya Carter. Dito na sinabi ni Daryl kay Yvette na, "Dal-iyan natin. Sigurado ako na nagpunta rin dito si Chester at ang mga miyembro ng pamilya Carter. Hanapin na natin sila." Matalino si Yvette kaya naisip na niya ang mga bagay na pinag-aalala ni Daryl. Dito na siya tumango habang dumadaan sa plaza kasama ni Daryl para hanapin si Chester at ang pamilya Carter. At pagkatapos ay dumaan ang dalawa sa mga building at nakarating sa isang malalim na butas. Mayroon itong ilang daang metrong palad at lalim na parang isang abis. Siguradong hindi mabubuhay ang sinumang mahuhulog dito. Makikitang nakatayo sa gitna ng butas ang isang tulay na gawa sa batong may hindi perpektong hugis. Dito na napansin ni Daryl ang ilang mga walang katulad na simbolo sa bawat hakbang ng tulay. Nagmukhang simple ang tulay na ito pero sa totoo lang ay naglalaman talaga ito ng kakaibang mga lihim. Makikita sa kabilang banda ang isang maliit na altar na nasa harapan ng isang napakalaking kwarto ng palasyo. Ang kwarto ng palasyong ito ay walang iba kundi ang Hall of Fame kung saan nakalibing si Jansen. Kabanata 3877. Agad na nabalot ng emosyon si Daryl nang makita niya ang kwarto sa kabilang banda ng tulay. Kasabay nito ang pagsimangot niya dahil mistulang naging isang Stonehenge Formation ang tulay na iyon. Naitala sa Baichi Formation na ang Stonehenge Formation ay isang uri ng sinaunang formation kaya walang kahit na anong impormasyon ang alam ng kahit na sino tungkol dito. Siguradong mawawala sa sarili ang sinumang papasok dito. Masyado na ring matagal na hindi nakikita ang formation na ito sa buong Nine Mainlands kaya ilang bagay lang ang naitala tungkol sa mga ito. At hindi rito kasama ang pagbuo at pagsira sa formation na ito. Pero hindi pa rin nag-alala rito si Daryl. Dahil ayon sa kung paano ginawa ang formation na iyon, mukhang magiging madali sa kanya ang palabas dito. Dito na naging emosyonal si Yvette habang hinahawakan ang kamay ni Daryl. Nasa kabilang dulo ng batong tulay ang Hall of Fame ng aming mga ninuno. Magpunta na tayo roon. Habang nagsasalita ay nagsimula ng tumawid si Yvette sa tulay. At pagkatapos ng dalawang hakbang ay agad siyang hinawakan ni Daryl. "Sandali, hintayin mo ako, Yvette. Isang Stonehenge Formation ang tulay na ito kaya agad kang mawawala sa sandaling sumugod ka rito. Agad kang mahuhulog sa malaking butas sa ilalim kung hindi ka mag-iingat." Nang inig naman si Yvette habang nakatayo ito ng diretsyo. Mabuti na lang at naruroon si Daryl para sa kanya. Dahil kung hindi ay tumawid na siya sa tulay ng walang pag-aalinlangan, dito na siya malalagay sa isang sitwasyon na hindi niya malalabasan. "Magagawa mo bang i-solve ang Stonehenge Formation na ito, Daryl?" Sumabog naman sa tawa si Daryl habang hinahalikan si Yvette sa pisngi. "Ako ang bayani ng Nine Mainland kaya walang formation sa mundong ito ang hindi ko kayang i-solve." Agad namang namula ang mukha ni Yvette habang sinasabi na, "Wala ka na ba talagang hiya? Sino pa ang kilala mong bumati ng ganyan sa kanilang mga sarili?" Napuno ng tuwa ang kanyang mga mata habang nagsasalita. Sa bagay, walang sino man sa Nine Mainland ang makakapantay sa narating ni Daryl pagdating sa mga formation. Habang nag-uusap at nagtatawanan ang dalawa ay dahan-daang naglakad si Daryl sa batong tulay habang sinisimulang pag-aralan ang formation na bumabalot dito. Sinubukan niyang alamin kung paano ito ay solve habang nakatayo si Yvette sa tabi at tumitingin sa kanilang paligid. Dito na nila biglang naramdaman ang malakas na pag-ihip ng hangin sa kanilang likuran at pagkatapos ay agad nilang nakita ang isang imaheng sumusugod papunta sa kanila.
Nanginginig na nakarinig sina Daryl at Yvette ng isang tunog bago nagmamadaling tumingin sa kanilang likuran. Makikitang nakasuot ng gintong robe na may disenyo ng dragon, nagmukhang arrogant ang lalaking ito habang naglalabas ng napakatinding aura na parabang isang miyembro ng Maharlika. Ito ay walang iba kundi si Lord Kenny. Lord Kenny, paano siya sinuwerte ng ganito para makita ang libingan ng ganoon kabilis? Simon got ni Daryl habang nagbabago ang kanyang mukha. Kasabay nito ang tahimik niyang pagkagulat habang inoobserbahan si Lord Kenny. Naramdaman niya na, hindi rin ito naapektuhan ng napakatinding aura sa loob ng libingan kagaya ni Yvette kaya nasa tuktok pa rin ang lakas nito hanggang ngayon. Hindi nagtagal ay naintindihan na rin ni Daryl kung bakit ito nangyari sa kanya. Si Lord Kenny ang Emperor ng New World at naging kadugo rin ito ni Yvette. Kaya natural lang na hindi maapektuhan ng aura si Lord Kenny kung hindi nito nagawang maapektuhan si Yvette. Agad na nanlumo si Daryl nang maisip niya ang tungkol dito. Na-realize niya na isa itong malaking problema. Ngayong napigilan ng aura ang diwata niyang kaluluwa, kakailanganin niyang dumapend kay Yvette sa sandaling makipaglaban ito sa kanila. Pero paano naman magagawang talunin ni Yvette nang mag-isa si Lord Kenny? At sa totoo lang, bago pa man maging Emperor si Lord Kenny ay nagawa na nitong kumonsumo ng iba't ibang mga kayamanan sa mundo na pagmamayari lamang ng mga Maharlika kaya agad na tumindi ang kanyang lakas mula noon. Kasabay nito ang pagsimangot ni Yvette habang nakahawak ito sa braso ni Daryl. Kabanata 3878. Nagulat ng husto si Lord Kenny nang makita niya ang dalawa noong mga sandaling iyon. Dito na siya natuwa ng husto habang nakangiting tinitingnan ang kwarto sa kabilang bahagi ng tulay. Gaano nga ba kaganda ang kwartong ito? Mukhang ito na nga, ang Hall of Fame kung saan inilibing ang ninuno naming si Johnson. Isip nito, dito na siya tumingin kay Daryl habang hindi maitago ang galit na kanyang nararamdaman. Gaano nga ba kalaki ang tsansa na makita ko ang aking mga kalaban sa lugar na ito, Daryl? Naging seryoso ang kanyang mukha habang nagsasalita habang naguguluhan sa kanyang sarili. Nagdala siya ng libu-libong mga sundalo sa sinaunang libingan pero naglabas pa rin ng matinding aura ang mga estatwa ng sundalo sa paligid na nagtanggal sa katinuan ng kanyang mga sundalo. Kaya wala na siyang nagawa kundi pumunta sa libingan ng mag-isa. Nang makarating siya sa batong tulay, inakala ni Lord Kenny na siya ang unang makakahanap sa Hall of Fame ng kanilang mga ninuno. Ang hindi niya alam ay kanina pa naruroon sina Daryl at Yvette. Hindi siya natatakot kay Yvette pero natakot siya ng husto kay Daryl. Sa bagay, si Daryl pa rin ang lalaking kilala sa Nine Mainland na mayroong hindi mapapantayang lakas. Pero kinakailangan pa ring depensahan ni Lord Kenny ang kanyang pagkatao at huwag magpakita ng kahit na anong kahinaan. Wala siyang kaalam-alam na napababa ng nakakatakot na aura ang lakas ni Daryl. Tumawa naman si Daryl nang makita niya ang bagsak na mukha ni Lord Kenny Bread. Itigil mo na ang kalokohan mo, Lord Kenny. Nasa kabilang dulo lang ng tulay na ito ang Hall of Fame ni Johnson. Determinado akong kunin ang lahat ng mga kayamanang nilalaman nito. Dalawa kami habang nag-iisa ka lang ngayon sa iyong pwesto kaya wala kang tsansang manalo sa sandaling. Maglaban tayo rito, kaya mas maigi kung aalis ka na ngayon. Habang nagsasalita ay nagmukhang arrogant si Daryl pero sa totoo lang ay nababahala na ito sa kanyang sarili. Iniisip niya na takutin si Lord Kenny bago nito malamang napigilan ng sinaunang libingan ang kanyang lakas. Dito na umaban si Yvette para sabihin, masyado kang naging mayabang noong nasa labas pa lang tayo ng libingan, Lord Kenny. Hindi ba't sinabi mo na hahabulin mo ako sa sandaling pumasok ako sa libingan? Gumawa ka na ng hakbang mo ngayong nandito na ako. Dal iyan mo. Mabilis itong nakahabol sa gustong mangyari ni Daryl kaya agad siyang umaban para makipagsanib puwersa kay Daryl na itaboy si Lord Kenny. Agad na nagbago ang itsura ni Lord Kenny nang maging agresibo ang dalawa. Hinding-hindi niya hahayaang magyabang ang dalawang ito kung hindi lang nawala sa sarili ang kanyang mga sandali. Paano na lang niya magagawang labanan ang dalawang ito ngayon sa sandaling mapasok sila sa isang madugong laban? Nang maisip niya ang lahat ng ito, sumunghal si Lord Kenny habang kumukurap ang kanyang mga mata. Hindi kayo nakakasiguro na iyan ang totoong Hall of Fame. Kaya ipagpatuloy niyo lang ang ginagawa ninyo kung gusto ninyo talagang manatili rito. Babalikan ko na lang kayo sa sandaling mahanap ko na ang tunay na Hall of Fame ng aming mga ninuno.
At pagkatapos ay agad siyang tumalikod at umalis. Palagi siyang nagsususpecha sa kanyang paligid sa lahat ng oras. Kaya napagdesisyonan niyang sabihin na hindi ito ang tunay na Hall of Fame ng Mare Alizenia na wala siyang tsansa na manalo sa dalawang ito. Pero hindi na natin kailangan pang sabihin na hindi talaga umalis si Lord Kenny. Lumayo lang ito para magtago sa dilim at obserbahan ang ginagawa ni Daryl. Napangiti naman si Daryl sa kanyang sarili nang maitaboy niya si Lord Kenny. Masyadong itong naging defensive sa kanyang imahe kaya nag-alala ito na baka magsanib puwersa ang dalawang labanan siya kaya agad na siyang gumawa ng paraan para umalis. Kasabay nito ang pagtawa ni Yvette ng malakas habang hinahawakan ang braso ni Daryl. Natakot ng husto si Lord Kenny kaya agad siyang lumayo sa atin. Tumatango namang sumagot si Daryl nang, mukha itong kalmado pero nervyos na talaga siya ng husto kanina. Dito na siya tumingin sa batong tulay. Habang sinasabi na, pero masyado itong paranoid kaya inaasahan ko na babalik din ito maya-maya. Kaya dapat lang nabilasan na natin ang pagtawid dito. Kabanata 3879. Binuhat ni Daryl ang isang bato at nagpatuloy sa pag-obserba sa lupa habang inaalam kung paano niya solve ang Stonehenge Formation habang nakatayo sa kanyang tabi si Yvette. Walang kaalam-alam ang dalawa na hindi talaga umalis si Lord Kenny at sa halip ay nagtago lang ito sa madilim na bahagi ng lugar na iyon. Noong mga sandaling iyon ay nag-squat at gumalaw si Daryl sa batong nasa tulay. Napanguso rito si Lord Kenny habang nanlalamig ang kanyang mga mata. Na-realize niya na marami palang mga nakatagong lihim sa batong tulay na ito kaya nagpasalamat siya nang hindi siya direktang tumawid doon kanina. Nag-isip siya sa kanyang sarili habang nagdedesisiyong obserbahan ang mga susunod na mangyayari. Pagkatapos ng ilang oras ay pinunasan ni Daryl ang kanyang pawis habang sinasabi na, nagawa ko ito. Nagawa ko nang makahanap ng paraan para solve ang Stonehenge Formation, Yvette. Sumunod ka ng gusto sa akin. Sumigaw naman sa tuwa si Yvette habang sinasabi na, sinasabi ko na nga bang kaya mo ito? Dito na niya nag-aalalang tiningnan si Daryl habang nagtatanong ng, pawis na pawis ka, Daryl. Okay ka lang ba? Okay lang ako. Umiiling at nakangiting sagot ni Daryl. Napagod lang ako sa pag-solve ng formation na ito pero kung iisipin ay masyado talagang matindi ang aura ng sinaunang libingan na ito kaya bumagsak ng gusto ang aking enerhiya. Napabuntong hininga naman si Yvette habang sumasagot ng, napigilan ito ang iyong enerhiya. Paano naman si Chester? Kanina pa natin sila hinahanap pero mas nauna pa nating makita ang Hall of Fame ng mga ninuno namin. Nagsimula na siyang mag-alala ng Mare Alizenia na hindi pa rin nila makita si Chester at ang mga kasama nito. Tumatawa namang sumagot si Daryl nang, palaging sinuswerte si Chester kaya sigurado akong okay lang ito. At saka itinadhana na makita muna natin ang Hall of Fame kaya tumawid na tayo sa batong tulay na ito. Malay natin, baka makakita tayo ng paraan para tanggalin ang aurang ito na umeepekto sa katawan ko doon sa Hall of Fame. Tumango naman si Yvette habang naghahandang tumawid sa batong tulay kasama ni Daryl. Narinig naman ng nagtatago sa dilim na si Lord Kenny ang usapan ng dalawa kaya agad itong nasupresa at na-frustrate sa kanyang sarili. Panipi, napakatuso talaga ni Daryl. Ang lakas ng loob niyang magsinungaling sa akin at magkunwari na para bang walang nangyari habang pinapahina ng libingan na ito ang kanyang lakas. Pero agad niyang inisip na wala na siyang dapat pang ipag-alala ngayong napigilan na ng aura sa libingan ang enerhiya ni Daryl. Bamulong siya sa kanyang sarili bago sumugod mula sa dilim. Agad na sumabog ang kanyang enerhiya para atakihin ang likuran ni Daryl gamit ang kanyang palad habang nagpapakita mula sa dilim. Nakaramdam si Daryl ng panganib mula sa kanyang likuran kaya agad itong tumalikod para tingnan kung ano iyon. Dito na siya nagulat ng husto nang makita niyang si Lord Kenny ang umaataking imahe sa kanyang likuran. Buwisit, bakit ang bilis niyang makabalik? Kasabay nito ang panginginig ng katawan ni Yvette. Sa loob ng isang iglap ay tumayo si Lord Kenny sa harapan ni Daryl. Wala ka ng enerhiya pero nagawa mo pa ring magkunwari para malinlang mo ako. Dahil dito ay mauuna na kitang dalhin sa impyerno. Agad na pinabilis ni Lord Kenny ang kanyang sarili habang nagsasalita. Hindi na ito nailagan pa ni Daryl ngayong napigilan ng libingan ang diwata niyang kaluluwa. Nagpanik din ng husto si Yvette kaya huli na ang lahat para mapigilan niya si Lord Kenny. Bang!
Isang tunog ang maririnig sa likuran ni Daryl habang tumitilapon ng ilang metro ang katawan nito palayo. Tumama ang katawan ni Daryl sa isang bato na nasa tabi ng bangin bago siya dumura ng dugo. Nagpakahirap na tumayo si Daryl sa lugar na kanyang pinagbagsakan habang galit na tinitingnan si Lord Kenny. Mabuti na lang at nagawa pa rin siyang protektahan ng diwata niyang kaluluwa dahil kung hindi ay nagawa na siyang patayin ng pag-ataking iyon ni Lord Kenny. Kabanata 3880. Napatili si Yvette habang sumusugod para tulungan si Daryl na makatayo. Okay ka lang ba, Daryl? Halos maiyak na siya sa mga sandaling ito. Huminga naman ng malalim si Daryl habang kino-comfort si Yvette. Huwag kang mag-alala dahil hindi ako mapapatay ni Lord Kenny kahit nagaano pa siya kalakas. Hindi siya nagsisinungaling nang sabihin niya ito. Dahil sa diwatang kaluluwa ni Daryl ay wala nang magagawa si Lord Kenny kundi sugatan ng malubha si Daryl. Hinding-hindi niya ito mapapatay maliban na lang kung marunong na itong pumatay ng mga taong may kaluluwa ng diwata. Samantala, nasabik naman ng husto si Lord Kenny nang makita niya ang nasugatan ng hustong si Daryl habang tumatawa ng malakas sa kanyang pwesto. Binalaan na kitang huwag pumasok sa libingan ng aming mga ninuno, Daryl. Pero hindi ka pa rin nakinig sa akin. Sigurado ako, na nakatadhanang mapigilan ng libingan ang iyong enerhiya. Ilang taon din akong nag-isip kung paano kita papatayin na nadala ko maging sa aking pagtulog. At ngayon na ang tamang pagkakataon para tuparin ko ang bagay na matagal ko nang pinakahihintay. Nagmukhang arrogant si Lord Kenny Bread habang naglakakad paaban. Dito na biglang nagpakita si Yvette sa harapan ni Daryl para harangan ito. Paano mo nagawang tawagin bilang Emperor ang iyong sarili ngayong nagawa mong umatake ng biglaan? Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Dito na siya tumitig ng husto kay Lord Kenny. Agad namang sumanghal si Lord Kenny sa harapan ng dalawa, nahihiya. Hindi ba't nagkunwari kayong dalawa sa harapan ko kanina? Pareho lang tayo ng ginawa. Dito na siya tumitig kay Daryl. Hinding-hindi niya mapapalampas ang pagkakataong ito na patayin si Daryl. Ikaw. Agad na namula ang mukha ni Yvette habang hindi makapagsalita sa mga sandaling iyon. Dito na biglang sumugod si Lord Kenny habang nababalot ng kanyang aura ang hangin sa kanilang paligid. Agad namang ginamit ni Yvette ang kanyang internal energy habang sumusugod paaban. Daryl, pipigilan ko siya. Tumakbo ka na. Napuno siya ng determinasyon habang nagsasalita. Mahal na mahal ni Daryl at ni Yvette ang isa't isa kaya paano niya magagawang panuurin ang pagkamatay ni Daryl sa mga kamay ni Lord Kenny. Dito na nanginginig at naluluhang sumigaw si Daryl ng, Yvette, huwag. Dito na siya tumitig kay Daryl. Hinding-hindi niya mapapalampas ang pagkakataong ito na patayin si Daryl. Ikaw. Agad na namula ang mukha ni Yvette habang hindi makapagsalita sa mga sandaling iyon. Dito na biglang sumugod si Lord Kenny habang nababalot ng kanyang aura ang hangin sa kanilang paligid. Agad namang ginamit ni Yvette ang kanyang internal energy habang sumusugod paaban. Daryl, pipigilan ko siya. Tumakbo ka na. Napuno siya ng determinasyon habang nagsasalita. Mahal na mahal ni Daryl at ni Yvette ang isa't isa kaya paano niya magagawang panuurin ang pagkamatay ni Daryl sa mga kamay ni Lord Kenny. Dito na nanginginig at naluluhang sumigaw si Daryl ng, Yvette, huwag. Kahit na nagawa siyang sugatan ng husto ni Lord Kenny ay nagawa pa rin niyang makapaglakad. Pero masyado lang nitong pinalala ang sitwasyon. Maglalakad ka. Senggal ni Lord Kenny habang sumusugod papunta rito si Yvette kaya naiinis niya itong tiningnan habang sinasabi na, isa ka na lang langgam para sa akin ngayong wala ng lakas si Daryl para protektahan ka. Walang kahit na sino sa inyo ang makakalabas dito ng buhay. Dito na siya nagsimulang makipaglaban kay Yvette. Noong una ay inakala nito na kakayanin niyang makipaglaban kay Lord Kenny pero hindi nagtagal ay hindi na rin niya ito kinaya. Kahit na may kalakasan na rin. Ang kanyang katawan, malayo pa rin ito sa level ni Lord Kenny. Sabagay, matagal na itong naging emperor kaya masyado nang malayo ang background nito kay Yvette. At sa huli ay nagkaroon na rin ng pagkakataon si Lord Kenny na atakihin si Yvette sa likuran. Napasigaw na lang ito habang bumabagsak sa lupa mula sa ere. Namutla ang kanyang mukha habang mahina itong humihinga sa kanyang pwesto. Yvette, sigaw ni Daryl habang namumula ang kanyang mga mata. Dito na siya biglang sumigaw kay Lord Kenny na para bang wala siya sa kanyang sarili.
Sinisiguro ko sa iyo Lord Kenny na pababagsakin ko ang mga maharlika ng New World habang binibigyan kita ng miserableng kamatayan sa sandaling may mangyaring hindi maganda kay Yvette. Agad namang sumanghal si Lord Kenny habang sinasabi na, malapit ka nang mamatay Daryl kaya ang lakas ng loob mong pagsalitaan ako ng ganyan. Gusto kong makita mo ang pagkamatay ng mahal mo sa buhay. At pagkatapos ay agad siyang sumugod para itaas ang kanyang kamay at atakihin sa kanyang ulo si Yvette. Kabanata 3881. Ngaong, napansin ni Yvette ang pagunat ng mga braso ni Lord Kenny pero hindi niya ipinakitang takot siyang mamatay. Sa halip ay sumigaw siya, bakit hindi ka pa umaalis, Daryl? Anong ginagawa mo? Tumulo ang kanyang luha dahilan ng paglabo ng kanyang paningin. Malalim ang pagmamahal niya para kay Daryl at mas gugustuhin niyang mamatay ng mag-isa kaysa magkasama silang mamatay. Nadurog ang puso ni Daryl nang marinig niya ang babae. Yvette, ang pilya mo. Anong punto ng buhay kung hindi mo na ako kasama? Nakita niyang malapit nang mamatay si Yvette sa mga kamay ni Lord Kenny. Nakita ni Daryl ang tulay na bato at bigla siyang nagkaroon ng ideya. Pakawalan mo na siya ngayon, Lord Kenny, kung gusto mong mapasaiyo ang kayamanan sa Hall of Fame. Nagulat at huminto si Lord Kenny Bread. Nagtanong siya gamit ang malakas na boses. Anong ibig mong sabihin? Tinuro ni Daryl ang tulay na bato at nagsalita. Stonehenge formation ang tulay na iyon. Maliligaw roon ang mga papasok na hindi alam kung paano resolbahin ang pormasayon at mahuhulog sa tila walang dulong bangin. Kahit na maraming magagaling na mandirigma mula sa bawat sekta, ako lang ang may kayang resolbahin ang pormasyong ito. Huminga siya ng malalim at nagsalita. Kapag pinakawalan mo si Yvette ay gagabayan kita sa pagtawid sa tulay na bato at patungong Hall of Fame. Kung hindi mo naman siya pakakawalan ay managinip ka na lang na mahawakan mo pa ang kayamanan. Stonehenge formation, kumunat ang noo ni Lord Kenny at tahimik na inobserbahan ang tulay na bato. Napagtanto niyang hindi pantay ang batong ginamit sa tulay. Hindi lamang iyon, mayroong kakaibang fulas sa pagitan ng bawat tap-okon. Naalala niya ang tungkol sa paglapit ni Daryl sa tulay at nagsimulang mapaisip. Baka totoo ang sinabi ni Daryl. Mayroon talagang pormasayon sa tulay na bato. Makalipas ang ilang segundo ay bumalik sa wisyo si Lord Kenny at tumitig kay Daryl. Sige, hahayaan ko kayong dalawa na mabuhay ng mas mahaba. Pagtapos ay tiningnan at nanuya siya kay Yvette. Swerte ka ngayong araw. Alis. Gusto sana niyang kunin ang buhay ni Yvette dahil hindi lamang ito ang pag-ibig ng buhay ni Daryl pero naging prinsesa rin ito. Ang pinakamahalaga ay pinatay niya ang kanyang ama para makuha ang trono. Kaya naman kailangang mamatay ni Yvette para maiwasan ang anumang problema sa hinaharap. Subalit mas importanteng makuha niya ang kayamanan ng ninunong Johnson at napagpasyahan niyang magpakita ng awa kay Yvette. Kapag napasa kanya na ang mga kayamanan at lumakas ang kanyang kapangyarihan ay mas magiging madali na ang pagpatay niya kay Yvette. Hindi pinansin ni Yvette ang mga sarkastikong pahayag ni Lord Kenny at dali-daling nilapitan si Daryl. Humihikbi siya habang nakatayo sa harap ng lalaki at mahigpit itong niyakap. Ayaw kitang umalis, Daryl. Gusto kong makasama ka. Pinilit ngumiti ni Daryl at pinakalma ang babae. Kumalma ka, Yvette. Kailangan nating magsama para maging ligtas. Nasa akin ang fairy soul at hinding-hindi ako mapapatay ni Lord Kenny habang ikaw ang aking kahinaan. Titigil lamang ako sa pag-aalala kapag ligtas ka na. Okay, sasabihin ko sa iyo kung paano makakatawid sa tulay na bato. Kailangan mo iyong tandan. Mahinang sambit nito. Napakahina ng kanyang boses at si Yvette lamang ang nakakarinig nito. Pansamanto lamang ang kasunduan sa pagitan ni Daryl at ni Lord Kenny. Pinlano niyang kunin ang atensyon ni Lord Kenny sa Hall of Fame para sikretong kunin ni Yvette ang kayamanan. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan niyang sabihin sa babae ang daan patawid ng tulay na bato. Malaki ang tiwala niyang masusundan sila nito ng tahimik base sa talino ng babae. Matalino si Yvette at naintindihan niya ang plano ni Daryl. Namemorya niya ang daan. Patawid ng tulay at nagkunwaring malungkot na iiwanan si Daryl, niyakap niya ito ng mahigpit at tumulo ang kanyang mga luha. Kabanata 3882. Nang sandaling iyon ay naubusan ng pasensya si Lord Kenny at nagsimulang magundyok. Hey, tapos na ba kayong dalawa? Maaaring magbago ang isip ko kapag naghintay ako ng mas matagal. Tinapik ni Daryl ang balikat ni Yvette.
Okay, kumilos ka na. Tumango si Yvette at nag-alangan siyang bitawan ang kamay nito at umalis. Mabilis na lumapit si Lord Kenny at malamig na nagsalita. Fair na, huwag mo akong niloloko. Hindi siya nag-alala kung aatakihin siya ni Daryl dahil alam niyang mahina ito mula sa pagkakataob ng kapangyarihan nito at pag-atake sa kanya. Hindi nagsalita si Daryl at humakbang siya sa tulay na bato. Sumunod sa likuran si Lord Kenny at pinagmatsyagan ang bawat hakbang ni Daryl, ayaw niyang magkamali. Dali-daling lumapit ang isang payat na anyo pagkaapak nila sa tulay. Iyon ay si Yvette. Pagkabigay ng utos ni Daryl ay hindi talaga umalis ang babae at nagtago ito sa isang sulok kung saan hindi siya makikita ni Lord Kenny. Tahimik niyang sinundan ng mga ito nang makita niyang nagpunta sa tulay sina Daryl at Lord Kenny. Nang sandaling iyon, sinunod ni Yvette ang mga utos ni Daryl at matagumpay siyang nakatawid sa tulay. Pumasok sina Daryl at Lord Kenny sa silid ng nakakamanghang palasyo. Parehong nagulat sina Daryl at Lord Kenny sa Hall of Fame sa kanilang nakita. Walang laman ang silid at walang kayamanan na naroon di tulad ng inakala ng lahat. Wala man lang kabaong, tanging kulay pula na butil ang nakaangat sa ere. Kasing laki ito, ng kamao at naglabas ng liwanag na walang aura. Para sa iba ay mukha itong ordinaryong nagliwanag na butil. Kumunat ang noo ni Daryl. Paanong tanging butil lamang ang mayroon sa Hall of Fame? Isa pa, walang espesyal sa butil na iyon. Iyon ba ang totoong Hall of Fame? O di kaya'y, ito lamang ang tanging kayamanan, pero nakasarado ang enerhiya. Sa parehong sandali, nanuya at naramdaman ni Lord Kenny na parang sinabotahe siya. Bakit ang nakakaburyong bagay na ito lang ang nandito ang wala ng iba? Tumitig at tinanong niya si Daryl. Nasaan ang kayamanan, Daryl? Mayroong nakakamatay na ningning sa tingin ng kanyang mga mata. Nanatiling kalmado si Daryl at nagkibit-balikat ng maramdaman. Niyang galit si Lord Kenny. Paano ko malalaman? Sabay-sabay tayong nagpunta. Paano ko malalaman kung nasaan ang kayamanan? Sumulyap si Daryl sa bangked ng likuran sa gilid ng kanyang mga mata nang magsalita ito. Nang sandaling iyon ay nakita niya ang tahimik na pagtayo ng isang payat na anyo sa pintuan ng Hall of Fame. Iyon ay si Yvette. Kumalma siya nang makita niyang nakasunod sa kanila ang babae. Hindi napansin ni Lord Kenny ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ng mukha ni Daryl, pero nairita siya dahil wala siyang nakuhang sagot mula rito. Tumingin sa paligid si Daryl at mayabang na nagsalita. Isang espesyal na lalaki si Johnson. Sigurado akong iba ang kanyang Hall of Fame kumpara sa iba. Hula ko ay mayroong makinarya rito. Sekretong nakatuon ang kanyang mga tingin sa lumulutang na butil sa gitna ng ere. Kabanata 3883. Sa puntong iyon, napagdesisyonan ni Daryl na ang butil ay ang kayamanang iniwan ni Johnson. Ang nabanggit na makinarya ay para mabaling sa iba ang atensyon ni Lord Kenny. Makinarya, nagulat si Lord Kenny sa kanyang narinig at kaagad siyang tumingin sa paligid ng Hall of Fame. Tinakat niya si Daryl nang maghanap siya. Kailangan mo akong tulungan sa paghahanap sa makina kung gusto mo pang mabuhay. Mukhang planong kunin ni Lord Kenny ang buhay ni Daryl, pero magagamit niya pa ang kaalaman at kasanayan ni Daryl sa mga porma sayon hanggat hindi nito nakukuha ang mga kayamanan. Tumango si Daryl at nagkunwaring hahanapin ang makina kasama si Lord Kenny. Sekreto niyang ikinuwi ang kanyang kamay sa pintuan para sumenyas kay Yvette na kunin ang butil. Walang palyang pumasok si Yvette sa Hall of Fame nang mamtanggap niya ang pahiwatig ni Daryl. May narinig na ingay si Lord Kenny Bread at mabilis siyang tumalikod, pero huli na ang lahat. Pinanood niya ang isang kisap matang pagkuha ni Yvette sa butil. Napagtanto niya kung anong nangyayari at tinitigan si Daryl. Anong lakas ng loob mo para isahan ako? Hula niya ay nagkunwari lamang si Daryl nang paalisan nito ang babae nang makita niyang naroon si Yvette. Katunayan ay tahimik itong sumunod. Ang mas tinagalit pa niya ay ang makita niyang tinangay ni Yvette ang butil. Umubo si Daryl. Ngumiti at nanuya si Yvette. Walang palag ang pagiging mapanlinlang mo. Sa talino ni Daryl, ang butil ay ang kayamanang hinahanap namin. Iyon nga lang ay hindi mo ito nabantayang maigi. Pagtapos ay binuksan niya ang kanyang internal na enerhiya at dinurong ang butil pagtapos mag-utos ni Daryl. Wala pang isang segundo nang biglang sumabog ang kulay pula na ilaw at humalo ito sa katawan ni Yvette. Naramdaman niya ang pagpuno ng lakas sa kanyang mga braso, hita, at buto. Sobra ang kanyang saya.
Malaki ang ngiti ni Daryl at nagtanong ng may pag-alala. Panipi, anong nararamdaman mo, Yvette? Katunayan ay hindi siya sigurado kung ang butil ay ang iniwang kayamanan ni Johnson, pero kailangan niyang utusan si Yvette na kunin ito dahil napagtanto niyang walang makina sa walang lamang silid. Napagtanto ni Yvette na nag-aalala si Daryl, ngumiti siya. Ayos lang ako. Totoong ang butil ang kayamanang hinahanap natin at naglalaman ito ng malakas na kapangyarihan. Nagsimula siyang sumimangot nang magsalita siya, namula ang kanyang mukha at mukha siyang nahihirapan. Kaagad na nanginig ang kanyang katawan. Napakalakas ng enerhiyang nasa loob ng butil at nagulat ang mahinang katawan ni Yvette. Pakiramdam niya at ipinatong siya sa isang lutuan at napuno ng init ang kanyang buong katawan. Sa parehong sandali ay malakas na nanginig ang kanyang katawan at bumangga ito sa kanyang meridians. Nagsimulang matarante ni Daryl. Kung mas maaga lang niyang nalaman ay hindi niya hahayaang wasakin ni Yvette ang butil at kunin ang enerhiya. Anong lakas ng loob mong kunin ang aking kayamanan? Papatayin ko. Kayong dalawa. Biglang yumanhil at sumugod si Lord Kenny kay Yvette na tila isang bola ng kanyan. Nasorpresa si Daryl at sinubukan niyang pitigilan ang lalaki. Pero nakakulong pa rin ang kanyang fairy soul dahil sa enerhiya ng sinaunang libingan at hindi niya magawang kumilos. Mabilis na nakalapit si Lord Kenny kay Yvette at inatake ang babae gamit ang kanyang palad. Pagtapos ay nagkaroon ng malakas na pagsabog mula sa kanyang katawan, nagresulta ito ng matinding anti-shock. Hindi niya nagawang mag-react sa tamang oras at naitapon sa sahig. Natamba siya sa layong 100 metro at dumura ng dugo. Bakit iyon nangyari? Naisip niya. Kabanata 3884. Tumayo si Lord Kenny at tumitig kay Yvette dahil sa paghihirap. Hindi ba't nakakatakot iyon? Kaya akong itapon ng ganito ng lakas na mayroon siya. Nagtaka rin si Daryl kung bakit sobrang lakas ng enerhiyang nasa butil. Sa parehong sandali ay nag-alala rin siya dahil hindi magawang tiisin ni Yvette ang napakalakas na kapangyarihan. Napabulong sa sarili si Daryl, nilamon si Yvette ng makinang nasinag ng liwanag. Kasabay nito ang malupit na pagkalat ng enerhiyang mula sa sinaunang libingan sa Hall of Fame at nagtipon sa itaas ni Yvette. Unti-unting bumalik ang fairy soul ni Daryl sa ganoong pangyayari. Mabilis siyang lumapit kay Yvette nang walang pagdadalawang isip nang bumalik ang fairy soul. Yvette, katunayan ay kaya niyang kunin ang buhay ni Lord Kenny, pero napagtanto niyang hindi nakakatakot si Lord Kenny pagtapos nitong masugatan dahil sa anti-shock. Ang pinakamahalaga ay ang kaligtasan ni Yvette. Naramdaman ni Daryl ang paglakas ng enerhiyang nakakulong sa katawan ni Yvette habang nakatayo siya sa layong 1 metro mula sa babae nang lapitan sila nito. Halos habulin nila ang kanilang paghinga. Nataranta at nagtanong si Daryl. Ayos ka lang ba, Yvette? Hindi maganda, ang pakiramdam ko. Namula ang mukha ni Yvette dahil sa paghihirap. Mukhang sasabog siya anumang oras. Huminga ng malalim si Daryl at pinakalma ang babae. Huwag kang matakot, Yvette. Nandito lang ako at hindi ko hahayaang may mangyari sa iyo. Nag-isip siya ng mga estratehiya nang magsalita siya. Nanghina ang kanyang loob sa enerhiyang nasa loob ng katawan ni Yvette, dahil hindi lamang ito malakas pero kakaiba rin. Hindi siya makahanap ng paraan para mabilis itong maresolba. Hindi mapakali si Daryl, narinig niya ang tunog ng aura na galing sa labas ng Hall of Fame. Mayroong daang-daang libong mandirigmang mula sa ibang mga sekta na nakatawid sa tulay. Nagtipon sila sa labas ng Hall of Fame. Nasa hindi magandang kalagayan ng mga mandirigma. Nasugatan ang iba at nabalot din sa dugo ang iba. Naligo sila sa dugo. Nang mahigop ni Yvette ang enerhiyang galing sa sinaunang libingan ay kumalma ang mga tao. Paano nakatawid ang mga taong iyon sa tulay na bato? Sumimangot si Daryl. Pagtapos ay may napagtanto siya. Nahigop ni Yvette ang enerhiyang nasa loob ng butil, hindi lamang nawala ang enerhiya ng sinaunang libingan, nawala ang gamit ng Stonehenge Formation. Naguluhan ang mga tao. Anong nangyari? Bakit walang laman ang Hall of Fame? Bakit mukhang baliw si Yvette? Kayong lahat, bilasan ninyong patayin si Yvette. Nasa kanyang katawan ng Hall of Fame. Sumigaw si Lord Kenny. Lumingon ang lahat kay Yvette at lumapit na parang mga halimaw. Ang rason kung bakit pumunta rito ang mga taong mula sa iba't ibang sekta ay para makuha ang kayamanan mula sa puntod. Paano nila napalampas ang oportunidad nang malaman nilang nasa katawan ni Yvette ang kayamanan?
Kumuyam ang kamao ni Daryl at naging galit na galit siya. Naman, napakasama ng ugali ni Lord Kenny. Paano niya napapaikot ang mga tao para umatake kay Yvette at sa akin? Kabanata 3885. Galit na tumingin sa paligid si Daryl at malamig na nagsalita. Sinong may gustong maunang mamatay? Halika! Nag-echo ang kanilang boses sa sinaunang libingan at naramdaman ng lahat na paulit-ulit nila itong narinig. Nang inig sila sa takot dahil tunay siyang bayani ng Nine Mainland at labis na kakaiba ang kanyang kapangyarihan. Nagkatinginan ang lahat dahil sa takot pero walang nagtangkang. Lumapit, bigla niyang narinig ang malamig na boses. Daryl, pagtapos ay kumilos na sila at gumawa ng daan para sa darating. Iyon ay si General Grunt. Malupit ang aura nito at naging tahimik ang paligid. General Grunt, kumunat ang noo ni Daryl at nanuya. Bilang espesyal na sugo mula sa Godly Region, hinahanap mo rin ba ang kayamanan na nasa libingan na ito? Tumalikod siya para magsalita nang magsalita ang lalaki. Namumula pa rin ang mukha ni Yvette dahil sa pagkalito. Mukhang hindi niya kayang magtiis pa. Hindi sumagot si General Grunt sa panunuya ni Daryl pero tumitig lang siya kay Yvette. Nagbago ang mukha ni Daryl nang maramdaman niya ang enerhiyang nasa katawan ni Yvette at nagulat siya. Iyon ba ang enerhiya ng Fiend Soul? Alam ng lahat na masama ang enerhiyang nasa katawan ni Yvette kahit na hindi nila alam ang pinanggalingan nito. Subalit mabilis itong nakilala ni General Grunt dahil nanggaling siyab sa Godly Region. Bukod sa pagkagulat ay nalito rin si General Grunt. Hindi ba't nakasara ang Archfiend Antigonus sa Ghost World? Bakit nasa libingan ni Jansen ang enerhiya ng Fiend Soul? Walang pag-alangan niyang tiningnan si Daryl habang nalilito. Daryl, isantabi natin ang kamatayan ni Robert. Mayroon pang mas importanteng bagay na kakailanganin mong magkaroon ng desisyon. Isang desisyon. Kumunat ang noo ni Daryl. Anong ibig mong sabihin? Tinuro ni Yvette si General Grunt at nagsalita. Fiend Soul ang enerhiyang nasa loob niya at nagmula ito sa demonyo. Nakita mo sa sariling mong mga mata na isinara ng Ancient Ancestor ang Archfiend Antigonus noong nasa Godly Region. Dapat mong malaman kung ano ang sinisimbolo ng Fiend Soul. Kahit na siya ang minamahal mo sa buhay mo, kapag napag-isa sila ng Fiend Soul ay magiging Fiend Soul din siya. Bilang Nine Heaven Sage, dapat mo siyang mabilis na patayin. Kapag ginawa mo iyan kahit na isa lamang itong pag-arte, naniniwala akong patatawarin ka ng Nine Heaven Emperor dahil sa pagpatay kay Robert. Sumigaw ang mga manood. Mayroong Fiend Soul ni Yvette. Anong Fiend Soul? Nagtaka rin si Daryl kalagitnaan ng kanilang pag-uusap. Ang Fiend Soul ba ang nasa loob ng butil ngayon lang? Ito, ang libingan ni Jansen. Paanong magkakaroon ng Fiend Soul doon? Pagtapos ay nanuya siya. Tigilan mo na ang walang kabuluhan, General Grunt. Fiend Soul. Sinusubukan mo ba akong takutin? Nang magsalita siya ay nakatayo siya sa harapan ni Yvette at determinadong nagsalita. Hanggat nandito kita ay walang makakahawak sa kanya. Si Yvette ang pag-ibig ng kanyang buhay. Paano niya hinayaan ang mga iyon na patayin siya? Huminga ng malalim si General Grunt at nanatiling diretso ang kanyang mukha. Daryl, bibigyan kita ng payo, pero kapag tumanggi ka ay wala akong magagawa. Pagtapos ay tumingin siya sa paligid at kinausap ang lahat ng mga mandirigma mula sa iba't ibang sekta. Makinig ang lahat, napakasama ng Fiend Soul. Kapag humalo sa babaeng, ito ang Fiend Soul ay magkakaroon ng madugong digmaan sa Nine Mainland. Pakiusap, magkaisa tayong tapusin ang gulong ito. Nagkatinginan ang lahat at sabay-sabay na tumango. Trabaho nating puksin ang kasamaan bilang mga cultivator. Tama, trabaho natin ito. Nagsalita ang lahat na parang matuwid silang mga tao. Katunayan ay ayaw nilang tumulong pero gusto nilang kunin ang Fiend Soul. Isa pa, importante ang Fiend Soul. Sinong hindi matutukso? Kabanata 3886. Daryl, bahagyang ng inig ang naguluhang si Yvette. Tanging ang humingi ng tulong lang ang magagawa ng nakatali at walang tunay na abilidad na si Yvette. Mas lalong lumaki ang ngiti ni Grunt sa nasaksihan niyang nakakaawang senaryo. Nagpatuloy siya habang nanatili sa kanyang mga labi ang nakakakilabot niyang ngiti. Nilabag mo ang batas ng langit dahil prinotektahan mo ang demonyo. Makakatanggap ka ng mga pananakot mula sa publiko kapag lumabas ang balitang ito. Maaaring malakas ka pero sa tingin mo ba ay mas marami kang nakakagat kaysa sa nangunguya?
Wala kang tayan sa laban sa lahat ng sektang mula sa mundo ng pag-cultivate. Inilabas ni Grunt ang kanyang kapangyarihan at lumipad palapit kay Daryl nang magsalita siya. Sa parehong sandali ay sabay-sabay sinugod ng mga nakapalibot na elite na mga sekta si Yvette. Umalis ka, sigaw ni Daryl, nang inig sa galit ang kanyang boses nang saktan niya si Grunt gamit ang kanyang palad. Mukhang labis na nena si Daryl sa kinilos ni Grunt. Bang! Nagbanggaan ang kanilang mga palad ng sumunod na segundo. Hindi pinaka-problema ni Grunt ang shockwave na sumunod. Sa halip ay napuwersang umatras ang kanyang katawan sa layong 100 metro mula sa natitirang enerhiya ng banggaan. Samantalang tila isang estatwa ang hindi gumagalaw na si Daryl. Talagang napataob si Grunt sa pagkakataong ito. Natagalan bago siya naka-recover mula sa pagkakabagsak. Sinamantala ni Daryl ang sitwasyon, hinablot at tumakbo ang lalaki. Ikinuwi ni Daryl ang kanyang kamay pagkalabas niya ng Hall of Fame. Tinawag niya ang Heavenly Sparrow Spiritual Flame kung saan mabilis itong nakabuo ng pader ng Crimson Fire sa kanyang likuran. Kahit mula sa distansya, naramdaman ni Grunt at ng ibang elites ng mga sekta ang matinding init sa kanyang balat. Napatalon pa atros si Grunt at ang iba pa nang magulat sila sa napakainit na apoy. Naging maasim ang ekspresyon ni Grunt nang mapagtanto niya ang nangyari. Nakinig ng maigi ang lahat ng mga alagad ng Heavenly Alliance. Nagtaksil si Daryl sa Godly Region dahil sa ginawa niyang pagkupkup sa mga demonyo. Pagkaalis natin sa sinaunang libingan, dapat tayong bumisita sa pamilya Carter at tapusin silang lahat. Malalim at malamig ang tonong sambit ni Grunt. Kahit na hindi natin nagawang mahuli si Daryl, ang pag-ubos pa lang sa pamilya Carter ay masisiyahan ng Nine Heaven Emperor. Naisip ni Grunt, masusunod po, sabay-sabay na sagot ng mga elites ng sekta. Samantala, sa kabilang panig ng mundo, nakatayo ang dalawang anyo sa Path of Lost Soul sa kailaliman ng Viridian. Lalaki at babae ang dalawang anyo. Pareho silang hindi maitatangging napakaganda at mayroon silang sariling liga. Mayroong matatalas na feature ang lalaki at nakakaakit namang tingnan ng babae. Ang mga ito ay walang iba kundi sina Skylar at Kendall. Sect Master, nabalitaan kong nagtipon sa Imperial Mausoleum ng The New World, kasama na rito si Daryl at ang pamilya Carter. Patungo sila sa sinaunang libingan ni Johnson. Sambit ni Kendall habang nakangiti. Naramdaman ni Skylar na naalis ang bigat sa kanyang mga balikat sa kanyang narinig. Mabuti naman, isang beses sa buhay ang oportunidad na mailigtas ang Archfiend Antigonus. Nakita ang tiwala sa sarili ni Skylar sa tingin sa kanyang mukha. Natalo tayo noong nakaraan dahil sa pangingialam ni Daryl, pero ngayon ay hindi siya makakatungtong sa Ghost World. Ngumiti at nagsalita si Kendall. Mga pagbati, pinuno, sa nalalapit na matagumpay na pagbabalik. Malakas na tumawa si Skylar habang dahan-dahan silang pumasok sa Path of Lost Souls. Samantala, binuhat ni Daryl si Yvette at tumakbo ng napakalayo bago siya nakatorem sa hindi pamilyar na gubat. Bumagal siya para maghabol ng hininga nang mapagtanto niyang walang senyales na mayroong humahabol sa kanila. Puno ng pag-aalala ang kanyang mukha nang ibaba niya sa damuhan ng babae. Ayos ka lang ba, Yvette? Yvette, Kabanata 3887. Daryl, bamulong si Yvette, gamulo ang kanyang boses. Hindi maganda ang pakiramdam ko. Para akong mamamatay. Pulang-pula ang mga mata ni Yvette at sobrang hina ng kanyang katawan. Hindi niya halos may galaw ang isang daliri gamit ang natitira niyang lakas. Unti-unting tumulo sa gilid ng mapulang mata niya ang mga butil ng pawis, pare-parehong. Nakakapagpahirap ang bawat butil. Huwag kang mag-alala. Sigaw ni Daryl, sinubukan niya ang lahat ng kanyang makakaya para mapakalma si Yvette kahit na naramdaman niya ang matinding presyon mula sa tindi ng kondisyon ng babae. Mahigpit niyang niyakap si Yvette at nagpatuloy. Nandito lang ako. Hayaan mong tulungan kitang makakuha ng ilang internal na enerhiya. Pagtapos ay nagsimula siyang tulungan si Yvette na makaupo ng diretsyo at nilagay ang parehong mga kamay sa likod nito ng may puwersa para makapaghanda para sa paglipat ng enerhiya. Namula si Daryl. Nagulat siya nang mapagtanto niyang mayroong malakas na pinanggalingan ng internal na enerhiya kay Yvette. Hindi niya yun inaalala. Naglabas ng masamang vibe ang internal na enerhiya ni Yvette at tila nagmula ito sa mismong demonyo. Hindi nakakagulat na hindi tinanggap ng kanyang
Katawan ng Fairy Soul Energy ni Daryl. Imbes na bantayan ang internal na enerhiya ni Daryl ay kinalaban pa ito ng internal na enerhiya ni Yvette. Fian Soul. Hindi mapigil ang maghinala ng pag-iisip ni Daryl. Kudlit. Hindi kaya'y totoo ang sinabi ni Grant. Galing ba sa butil mula sa Hall of Fame ni Johnson ang malademonyong enerhiyang ito? Huminga siya ng malalim nang bumalik siya sa wisyo mula sa pag-iisip sa bagay na bumalabog sa kanyaing isipan. Direkta siyang tumitig sa mga mata ni Yvette at nagsalita. Yvette, maging demonyo ka man o hindi ay mananatili ako sa tabi mo. Hindi ko maibabalik ang iyong internal na enerhiya, kaya kailangan mo itong gawin ng mag-isa. Kaya lamang kitang bigyan ng emosyonal na suporta. Sa kabilang banda ng mundo, sa pamilya Carter. Sa main hall, makikita ang hindi mapakiling si Dax habang mabilis itong pabalik-balik na naglakad. Mukha siyang galit na para bang may bumubulabog sa kanya. Nakararanas ng kakaibang pangyayari ang New World at napukaw nito ang atensyon ni Daryl at Chester. Naiwan si Dax sa bahay kasama ang kanyang mga aparato. Halos mamatay sa pagkaburyo si Dax. Papalapit na sa limitasyon ng kanyang pasensya pagtapos ng hindi pagkakarinig ng kahit na anong balaitan mula kina Daryl at Chester kahit na umalis ang mga ito ilang minuto lang ang nakaraan. Bang! Biglang narinig ang malakas na tunog mula sa labas ng punong hall. Naitamba ang mga punong pintuan sa bahay ng Carter. Anong nangyayari? Naisip ni Dax, kumunat ang kanyang noon ang dali-dali siyang lumapit sa senaryo. Nang makarating siya ay binati siya ng libo-libong alagad ng Heavenly Alliance na magkakasamang nasa iisang espasyo. Nakatayo sa taas nila ang isang malakas na anyo, nakatigil ito sa ere at nakabalot ng marangyang gold na armor. Hindi lang iyon, naglabas ng napakalakas na aura ang lalaking may hawak ng gintong sibat, kaya nitong kalabanan ang aura ng isang Diyos. Iyon ay walang iba kundi si Grant. Kinwestiyon ni Dax ang lumutang na anyo habang naguluhan at galit siya. Sino ka? Sumagot si Grant nang may malamig na pagtawa at tumingin ng diretsyo sa mga mata ni Dax. Ako ang general ng Godly Region na ipinadala mismo ng Nine Heaven Emperor. Nagpunta ko para mag-imbestiga sa pagpatay kay Robert. Ano? Patay na si Robert. Totoong nagulat si Dax. Nanigas siya sa hindi inaasahang mga balita. Kalagitnaan ng aming imbestigasyon, ay nakita namin na si Daryl ang responsible sa pagkamatay ni Robert. Hindi lamang iyon, nakita rin siyang maaaring hayaan ang pagtataksil niya sa Godly Region at hindi tayo pwedeng magbulag-bulagan sa mga maling nakipagkaisa sa mga demonyo. Hindi nagawa niya. Napagdesisyonan ngayong araw na kailangan natin wakasin ang buong pamilya Carter kasama si Daryl. Nagpatuloy si Grant. Ano? Nagulat ang lahat ng mga alagad ng pamilya Carter. Mas naging matindi ang kapaligiran at nag-iwan ng marka sa lahat ang aura pa lamang ni Grant. Kabanata 3888. Nagmula sa Godly Region ang lalaking ito. Isa siyang hindi mapapantayang kalaban. Naisip ni Dax. Samantala, wala sa level ni Grant si Dax, kung saan kinagalit ito ng lalaki. Palaging sumusunod sa batas si Daryl, imposibleng siya ang salarin sa pagkamatay ni Robert. Hindi lang iyon, ngayon ay nagtatrabaho siya kasama ang mga demonsyo. Duda ako riyan, paniguradong pinapaandar ng lalaking ito ang kanyang bibig. Napaisip si Dax sa maingat na pagkonsidera. Nandito ka para sirain ang kanyang pangalan, hindi ba? Naging mabuting tao si Daryl palagi at hindi siya kailanman nakipagkasundo sa kasamaan sa anino. Paano mangyayaring ginawa niya ang mga ganitong bagay? Paniguradong nandito ka para magdulot ng kaguluhan. Gusto mo lang sirain ang pamilya Carter, pero sinasabi ko sa iyong baka hindi mo makuha ang gusto mo. Sagot ni Dax. Boss, biglang sumabog ang malakas na agos na enerhiyang mula sa katawan ni Dax. Sa parehong sandali ay nagningning ang sinag ng gininto ang liwanag mula sa ulap na nakapagpakita sa hawak nitong Skybreak axe. Mahigpit niyang hinablot ang axe at kaagad na sumugod kay Grant. Alam ni Dax na wala siyang laban kay Grant pero kailangan niyang muling isuko ang padalos-dalos niyang pag-uugali. Pasaway na bata, maaaring mo akong mapatay kapag hindi ko pinilit maubos ang pamilya Carter ngayong araw. Bahagyang tumawa at namumuhing tumingin kay Dax. Nang sabihin niya ito ay pinadaloy ni Grant ang kapangyarihan ng Fairy Soul at ikinuwi ang kanyang sibat. Nagningning ang sinag ng nakakabulag na liwanag sa direksyon ni Dax.
Kaagad niyang ihinampas ang Skybreaking Axe, nagkaroon ito ng sariling sinag ng liwanag. Boom! Nagbanggaan ang dalawang sinag, at hindi nakakagulat ang naging pagkapanalo ni Grunt. Nang makitang maigi ang senaryo ay napaatras ng 10 metrong layo si Dax, namutla ang kanyang mukha na tila multo. Sa kabilang banda, nanatiling nakalutang si Grunt sa iisang banda. Mukhang hindi man lang siya nagulat sa nangyaring pagsabog. Maaaring mayroong napakatinding lakas at Skybreaking Axe si Dax. Pero nasa ibang level si Grunt. Isa pa, alagad siya ng Godly Region. Napamura si Dax nang mabilis niyang ayusin ang sarili at binigyan ng matalas na tingin si Grunt. Higit na mas malakas ang Grunt na ito kumpara sa akin. Gaya ng inaasahan, kinwestiyon ni Dax ang sariling desisyon. Naiwang gulat ang lahat ng mga alagad ng pamilya Carter sa hindi mapag-aalinalnagang pangangibabaw ni Grunt sa digmaan. Haha, pananakot ni Grunt. Nagpatuloy siya sa pagtawa ng malamig at nagsalita. Halos nagulat mo ako sa paggamit mo sa Skybreaking Axe. Iyon nga lang, wala sa mga gagawin mo ang makapagbabago ng resulta ng kapalaran ng iyong pamilya. Hindi nasiyahan si Dax sa kanyang narinig. Namula ang kanyang mukha nang maghanda siyang mag-alsa. Hindi siya ang tipo ng lalaki na uupo lamang at pakikinggan ang mga insulto. Pananakot ng ibang tao. Kumalma ka, Dax. Huwag kang magpadalos-dalos, pupunta ang mga tutulong sa iyo. Narinig ang hindi kilalang boses mula sa distansya na sinundan ng paglapit ng misteryosong mapapayat na anyo. Iyon ay walang iba kundi sina Zinnia at Yenny ng Nine Saint Oracles. Sobrang saya ni Dax nang makilala niya ang mukha ng mga ito. Sa tulong nila ay walang dapat ikatakot kay Grunt. Naisip ni Dax, parehong nagsasanay sa pribadong kwarto sina Zinnia at Yenny nang may marinig silang komosayon. Panandalian silang nanatili sa Carter pagtapos nilang umalis sa Heavenly Alliance kasama si Daryl. Dumilim ang ekspresyon ni Grunt pagkakumpronte sa kanya ng dalawang magkapatid mula sa Nine Saint Oracles. General Grunt, paniguradong mayroong malansang nangyayari sa pagkamatay ni Robert. Hindi nagtatakip butas si Daryl sa mga ganitong bagay kaya imposibleng siya ang maging salarin. Mukhang wala rin sa kanyang karakter ang pagprotekta sa mga demonyo. Pagmamakaawa ni Zinnia, alam niya kung anong dapat sabihin nang marinig niya ang pag-uusap ni Dax at Grunt pagpunta niya roon. Tumango rin ang iba bilang pagsang-ayon. Katahimikan, dapat ay tinutulungan ng Nine Saint Oracles si Robert at ginagawa ang trabaho ng Heavenly Alliance. Hindi mo lang pinagtaksilan ng Heavenly Alliance, pero nakipagtulungan ka rin kay Daryl. Ngayon ay dapat kong gawa ng pabor ang Godly Region sa pamamagitan ng permanenteng pagwaksi sa inyong dalawa. Sigaw ni Grunt, Kabanata 3889. Boss! Muling ipinadaloy ni Grunt ang kanyang internal na enerhiya pagkatapos niyang magsalita. Naghanda siya para sa isa pang pagsugod. Dumaan sa buong kwarto ang nakakatakot na aura, dahilan ng paglamig ng hangin sa paligid. Sa parehong sandali ay makinang na nagningning ang gold na sibat at salungat ito ng madilim na paligid. May dignidad ang ekspresyon ng mukha ni Zinnia kahit na naramdaman niya ang ipinakitang pananakot ni Grunt. Nagpatuloy siya at kinausap ang iba pang Nine Saint Oracles. Mga kapwa ko kapatid ng Nine Saint Oracles, hindi mababago ng pagsasalita ang kalalabasan ng sitwasyon. Kaya gamitin na lang natin ang ating mga kamao. Alam ni Zinnia na darating ang araw na ito nang mapagdesisyonan niyang umalis sa Heavenly Alliance. Hindi sila hahayaang makaalis ng Godly Region nang hindi nasasaktan. Tumango ang ibang mga kapatid nang matapos siya sa pagsasalita. Walang pag-alangan sila pumulibot kay Grunt. At dahil napagdesisyonan ng magkakapatid na manatili sa panig ni Daryl ay hindi sila makapapayag na tapakan ni Grunt ang mga bagay na mahalaga para kay Daryl. Magaling, sambit ni Grunt nang tingnan niya ang paligid. Puno ng galit ang kanyang mukha nang magpatuloy siya. Itinanggi mo ang ginawa mong pagtataksil sa Heavenly Alliance, pero nandito ka't pumanig sa pamilya Carter. Walang problema, lisa lang ang kalalabasan ng paglalaban na ito kahit na magtulong-tulong pa kayong lahat. Mariin niyang hinawakan ang gold na sibat at pinaikot ito sa ere. Sumugod siya kina Zinnia at Yenny kasabay ng pagsabog ng internal na enerhiya, sinubukan niyang tusukin ang mga ito. Napunit ang hangin na nadaanan nito at sinundan ng pagkidlat. Talaga namang isa itong nakakatakot na masaksihan.
Hindi mapigil ang mag-alala ng mga alagad ng pamilya Carter para sa buhay ng mga Oracle sa kanilang nakita. Huwag kang magpadalos-dalos, sigaw ni Dax, kulay dugo ang kanyang mga mata. Nang sumunod na segundo ay dali-dali siyang nagtungo sa harap ng Oracles at ikinuwi ang Skybreakang Axe. Kaagad na nabuo ang shield at naharang nito ang pag-atake ni Grunt. Huwag kang manggialam, Dax. Sambit ni Zinnia, parang gabit araw ang pagkakaiba ng abilidad ni Grunt at Dax. Masasaktan lamang siya kapag sumali siya sa paglalaban. Pero huli na ang lahat ngayon, naisip ni Zinnia. Crack! Nawasak ang shield niya sa ginawang pag-atake ni Grunt na parabang isa lamang itong salamin. Hindi man lang nakayanin ng shield ang kahit kaunting pag-atake ni Grunt, sinalo ni Dax ang buong puwersa nito. Nagdulot ito ng pagdura niya ng dugo at pagbagsak ng kanyang katawan. Mayabang na mangmang, sambit ni Grunt, nagpatuloy siya sa pakikipaglaban kay Zinnia at sa iba pa nang makatulog si Dax. Kalagitnaan ng paglalaban ay ipinag-utos niya sa Heavenly Alliance na puksain ang pamilya Carter. Pagtapos nitong mag-utos ay nagsigawan ng 10,000 elites ng Heavenly Alliance at nagpatuloy sa pagpasok sa mansyon ng Carter. Mabilis na tumayo si Dax at sumigaw. Nang masaksihan niya ang katakot na pangyayari, depensahan ng pamilya Carter. Sa pag-uutos ni Dax ay bumalik ang ilan sa mga nawalang moral ng mga alagad at nagsimulang lumaban. Alam ni Grunt ang kakayahang mayroon ng pamilya Carter. Ito ang dahilan kung bakit ngayon ay pumili siya ng pinakamahuhusay na elites mula sa Heavenly Alliance. At dahilan din ito kung bakit iisa panig lang ang paglalaban noong simula. Nakakatuwa ang patayan ngayong araw. Narinig ang hindi kilalang boses mula sa kalayuan. Mabangis na ipinaikot ng isang misteryosong anyo ang mahabang espada na tila isa leon sa kuta ng mga tupa. Isa-isang bumagsak ang miyembro ng pamilya Carter. Ang misteryosong lalaki ay walang iba kundi si Caden. Kabanata 3870. Noon pa man ay ayaw na ni Caden kay Daryl. Kinamuhian niya ito dahil sa taglay nitong lakas. Hindi mapigilan ang labis na saying naramdaman ni Caden nang dumating ang oportunidad na makabalik kay Daryl. Mayroong malakas na impluensya ang pamilya Carter sa Nine Mainland. Naniniwala si Caden na kapag tinulungan niya si Grunt na puksain ng mga Carter ay magkakaroon siya ng pangalan sa Nine Mainland. Ang pinakamahalaga ay gustong magkaroon ng pabor ni Caden kay Grunt dahil isa siyang sugo ng Godly Region. Inilabas ni Caden ang kanyang espada at nagsimulang hiwain ang kanyang mga kalaban. Natural lang na mabiktima si Dax sa kanya at malimitahan ang pagkilos nito. Ikinulong niya ang kanyang tingin kay Dax. Hula ko ay hindi mo ito nakitang paparating. Nang sabihin niya ito ay ngumiti si Caden at dahan daw ang naglakad palapit kay Dax. Ninas si Dax, magagawa lamang niyang umupo at saluhin ang anumang ibato sa kanya ni Caden. Isang bagay ang matakot ng kalaban pero ang magawang takutin ng mas mababang kalaban ay kung saan naglagay ng linya si Dax. Madali lamang mananalo si Dax laban kay Caden sa normal na okasyon, lalo na kung may tulong ng Skybreakang Axe. Subalit labis niyang nanghina sa mga naunang pag-atake ni Grunt. Nakita iyon ni Caden bilang oportunidad at perpekto niya itong ginamit. Phew! Senggal ni Caden. Isa kang duwag. Sigaw ni Dax. Sumagot si Caden sa pamamagitan ng pag-apak niya sa dibdib ni Dax dahilan ng paghirap nito sa paghinga. At dahil labis na nanghihina si Dax, hindi nito nagawang ilagan ang atake at desperadong naghabol ng hininga. Thud! Naputol ang sternum ni Dax kasabay ng ilang buto nito sa ribs. Ilang segundo lang at napahiga siya sa pool ng dugo at kasing putla ng multo ang kanyang mukha, malapit na siya sa kamatayan. Mas lalo niyang nilakasan ang pagkiskas niya ng ngipin nang mas maramdaman niya ang pagtindi ng sakit. Kumalat ang unang pagdaloy ng adrenaline mula sa biglaang injury na nakatulong sa pagmanhid ng sakit. Talagang walang hiya si Caden, ginamit niya ang walang galang na pamamaraan. Nagdalamhati si Dax habang nakahiga. Dax! Narinig ang isang boses mula sa distansya at mabilis itong sinundan ng isang payat na anyo. Iyon ay walang iba kundi si Nancy. Ilang taon nang kasal si Nancy kay Dax at hindi na ito nakitang naligay sa ganitong kondisyon. Natural lang na sobra-sobra ang kanyang galit at handa na niyang suntukin si Caden. Huwag kang lumapit dito. Sigaw ni Dax, sinubukan niyang balaan ang kanyang asawa gamit ang natitira niyang hininga.
Hindi isang cultivator si Nancy at magiging napakadelikado kung pagmamadaliin ito. Kung titingnan ay mukhang napaka-sweet ninyo. Pero hay nako, mukhang dito na magtatapos ang lahat. Bahagyang tumawa si Caden. Pagtapos ay inilabas niya ang kanyang espada at handa na siyang sumugod anumang sandali. Hindi, tigil, sigaw ni Nancy nang tumulo ang luha sa kanyang mukha. Sa parehong sandali ay tumakbo siya palapit kay Dax at kaagad itong niyakap. Nancy, sigaw ni Dax. Nang sandaling iyon, kaagad na tumusok ang patalim sa dibdib ni Nancy, natama ng ilan sa mahahalagang organs niya. Tumulo sa gilid ng patalim ang dugo nito hanggang sa makarating sa dulo, kung saan namuo ang mga butol at tumulo. Mabilis na lumapit si Dax at niyakap si Nancy nang masaksihan niya ang pangyayari. Namula ang kanyang mga mata at nagsimulang sumigaw na parang isang baliw. Kahit na sobrang nanghina ang katawan ni Nancy ay ipinarating niya ang kanyang huling mensahe kay Dax. Pinakamasasayang araw ko ang mga nagdaang taon. Salamat sa pagbibigay sa akin ng lahat, tanging hiling ko ay magkaroon sana tayo ng mas maraming oras para magkasama. Sinabi ni Nancy ang kanyang mga huling salita habang mayroon pang natitirang oras sa kanyang buhay. Pagtapos ay ipinikit niya ang kanyang mga mata. Nancy! Sumigaw si Dax, naramdaman niya ang pagkawasak sa kanyang loob. Walang sinumang lalaki ang makakapigil sa pagtulo ng kanilang mga luha. Naging magkasintahan ang dalawa sa loob ng maraming taon at labis na sakit ang may dudulot ng biglaang pagkawala ng isa sa kanila. Tabi, continued. Maraming salamat po, mga kamaster. Paki-subscribe, and hit the notification bell para sa susunod nating kabanata.